Represent ay tungkol po, ang scene po nito or ang background nito is yung dahil po sa maraming namamatay na tao sa Philippines, naisip po namin or ang scene po na ito ay naisip ng mga Baptist na maggawa po ng prayer vigil at nakakot ito ng attention ng ating presidente. So tulad po ng mga activist, pinapasok tayo ng presidente doon sa Malacanang upang kausapin at malaman kung ano yung ating hinanahin o kung ano yung mga gusto natin sabihin sa kanya. So, andito po ang ating Mr. President amin pong kakapanamay na ngayon. So, makakagpuna po kayo, Mr. President. Ano bang may pagkiling po sa inyo? Magandang gabi sa iyo, Mr. President. Madalas namin nababasa at napapanood sa TV ang mga batayan dahil nga po sa mga drug-related na mga kaso. Ano po ba masasabi nyo dito? Kasi maganda ng Pilipinas. Gusto ko na kung siyang mga adik na yan kasi yan ang salot sa akin eh. Kaya hindi mo naging bansa natin eh. Ano po ba? Gano'n po ba kahalaga sa inyo ang buhay? Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo yung mamatay yung yung magandang pamilya o yung kriminal? Paano naman po yung mga nais magbagong buhay? Meron ng programa ang gobyerno natin para sa kanila eh. Di ba? Meron na yung mga korupsyon na alis na natin para magkaroon tayo ng maraming pera para din sa mga tao talaga. Ano po ba? Napakaganda ng inyo. Ano po ba mga programa yun? Siyempre, yung magkakaroon na tayo ng mga budget imbis na ibusan ng mga politiko, di ba? Nagkakapagpatayin na tayo ng mga kailangan na mahihirap. Kaya yung mga kriminal na yan, walang sa mundo, kailangan mamatay na rin. Ano po ba kung kayo may mga programa, napakaganda po niya layo din. Pero subalit, kahit po ba kayo na kami mamahagi ng mabuting balita sa mga nais magbagong buhay? Maganda siguro yan kasi nagbigay na tayo ng meron kasi ng yung pangkabuhayan nila tulad ng TESDA, di ba? Ibigyan natin sila ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Pero siguro kung meron sila para sa kanilang mga spiritual, maganda rin siguro yan. Kasi po, ang amin pong ihahayag sa kanila ay yung Biblia. Naniniwala po ba kayo doon? Oo, kasi nung araw nag-aaral ako sa sa Kristan ako eh. Kaya medyo galing ka, napabayanan ko yung mga sa Bible, nakakaintindi ko ng project. Ganun po ba? Madalas po namin kasi narinig sa inyo na mas mabuti pa kayo mapasentya basta lang mapaayos ang Pilipinas. Oo, kasi alam mo, sa totoo lang, basta pumunta ng Pilipinas, hindi pa rin mapunta na ako sa impyerno. Kasi at least yung mga anak mo, anak niya, yung mga anak natin, at least magandang buhay, di ba? So, kahit mapunta ako ng impyerno, at least yung bansa natin, maganda. Hindi tayo nakapihit. Sigurado po ba kayo dyan sa sinasabi niyo? Oo. Kasi, pag napunta na ako ng impyerno, di okay lang. Maganda naman ang natin, ang bansa natin. At least, maalala din naman ako ng mga tao kahit nasa impyerno ako. Ganun po. Sa tingin niyo yung sakit doon, kainin na ninyo? Patay na ako, paano kung may mararamdaman yan? Di ba? Ganun po kasi. Ang sabi po kasi sa Luke 16:23, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Kung gusto niyo po, inyong babasahin. Ano ba yung sinasabi dyan? Parang alam ko din. Kayo po ang magbabasa. Dapat alam niyo na kasi basahin ko na para sa akin kasi parang alam ko din. Sabi po dito sa Luke 16:23, and in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So, hindi po yun wala kayong nararamdaman. Kasi, bubuksan nyo ang inyong mga mata at mahihirapan kayo ng sobra. Kasi sabi, in hell he lifted up his eyes. So, bubuksan nyo yun
at yung sakit, hindi nyo mawawaglit yun. Ano pong masasabi nyo? Siguro, pwede naman ako maglingkod sa Pilipinas ng pupunta rin ako sa langit. Pwede rin ba yun? Pwede rin ba yun? Gusto niyo pumunta nasa langit sa paglilingkod? Oo, kasi siguro, baka yun ang magandang paraan para kahit pa paano mapunta rin ako sa langit. Ganun po ba? Wala pa ba ang aircon dito sa ano? Sa inyong lugar? May, kasi nakakapulis na. Ganun po ba? Kasi ba, dito sa inyo, ano? Sabi nyo kanina, sa paglilingkod ninyo ay makapunta sa langit. So, bali sinasabi nga po dito sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, sa Tagalog po, Lilitang ito. oo naman, malilo pa naman po ang aking paningin, Presidente. Ating babasahin ang Ephesians sa English. Okay. Chapter 2, 8 to 9. For by grace are we saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sabi sa 9, not of course, lest any man should boast. Sabi dito, sa biyaya lang ng Panginoon kung bakit tayo naliligtas at hindi sa ating mga gawa. Pwede ko mangyari. Pwede mo yan basa dito sa Saudi Arabia. No? Pumunta ka sa akin sa opisina ko, i-explain mo sa akin yan kasi parang hindi magkakaroon ng English doon. Sige po, sige, bigyan nila po na, ibigay ko po sa inyo, sa inyong sekretary, ang aming number, tapos kukontakin ko na. Wala ka ng number, kung binigay mo sa sekretary ka yan. Pero wala po kasi, kaya talaga, napaka-joke ang nila. Hindi, siyempre, kailangan laging may joke para... Sige po, Sige, salamat sa inyo mga ano. Kasi, ay, kami nga po pala yung DCA. Gusto niyo pong i-explain pa namin sa inyo, amin po kayong i-refer dun sa aming pastor. gusto kong marinig yung ano niya, yung ibigay mo yung email niya para marami rin makalam. Ibigay mo. At least, Meron po siyang YouTube page. May YouTube YouTube page po siya. So makikita niyo po yun doon. ibigay mo yung ano sa sekretary ko. Ay. Hindi mo nagsasalita eh. Kaya ako salita na sa pamilya. Salamat po sa inyo. Sabi po sa John 3:16, i-connect ako lang